Kabanata 1841. Napangiti si Daisy. Yun lang ang dahilan para patalasin ko ang sarili ko. Payag ka bang iwan si Noel Ace? Natigilan si Daisy. Ngumisi si Zyla. Kung gusto mong bumalik sa sarili mong bansa, ibig sabihin ay kailangan mong humiwalay kay Noel Ace. Kakailanganin mong magpanatili ng long-distance relationship. Hindi ka ba nag-aalala na ang pinakamamahal mong si Nolly ay magkagusto sa iba? Napapikit si Daisy, at mahigpit niyang hinawakan ang tasa. Biglang may tumawa sa likod niya. Tumigil ka na siguro sa pang-aasar sa kanya. Lumingon si Zyla at nakita niya si Yorick na nakatayo sa likod niya kasama si Zina. Iniunat niya ang braso niya para kunin si Zina at tumawa. I'm not teasing her. I'm just giving her a warning. Tumingin si Yorick kay Daisy at nagtanong, so what do you think? Nilapit ni Daisy ang labi niya at sumagot, I don't know. Bata pa kayong dalawa. Umupo si Yorick sa sopa at mahinahong sinabi, ang buhay ay isang mahabang paglalakbay ng mga pagsubok at paghihirap. Kung maghiwalay kayong dalawa dahil lang sa hindi kayo nagkakatuluyan, ibig sabihin hindi kayo para sa isa't isa. Pinag-iisipan ni Daisy ang mga sinabi sa kanya ni Zyla at Yorick simula nang umalis siya sa bahay nila. Hindi siya makapagdesisyon, kaya bumalik siya sa kolehiyo para hanapin si Freya. Matapos marinig ang kanyang sasabihin, pinaikit ni Freya ang kanyang mga mata at nagtanong, iyan ba ang pinagkakaabalahan mo? Tumanggaw si Daisy at ipinatong ang ulo sa kanyang mga kamay. Kung babalik ako sa aking bansa, ibig sabihin ay kailangan kong makipaghiwalay kay Nolly. Paano kung magmahal siya sa ibang babae habang wala ako? Inilagay ni Freya ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang baba at nagtanong, hindi ko akalain na gagawin niya iyon. I mean paano kung magmahal ka muna sa ibang lalaki? Natigilan si Daisy. Hindi ko gagawin iyon. Ngumiti si Freya. So what makes you think na gagawin niya iyon? Hindi alam ni Daisy ang sasabihin. Tama yan. Bakit niya iisipin na magkakagusto si Noel Ace sa ibang babae habang wala siya? Daisy, bakit hindi ka pumunta at tanungin kung ano ang iniisip ni Noel Ace tungkol dito? Sabi ni Freya habang walang magawa ang pagkibit-balikat, imbes na maglibot-libot na magtanong sa ibang tao para sa kanilang mga opinyon, ito ang iniisip niya mismo na mahalaga, hindi ba? Noon lang nawala ang ulap sa ulo ni Daisy. Tumayo siya at sinabing, tama ka. Hahanapin ko siya ngayon. Pinagmasdan ni Freya si Daisy na nagmamadaling umalis at umiling. Pagkatapos, may nag-pop up na message sa screen ng phone niya. Nang makita niya ang mensahe ay halos itapon niya ang kanyang telepono. Sa huli, tumayo siya at pumunta sa front desk para bumili ng 2 tasa ng Amerikano. Sa Victoria Business College, dumating si Freya sa basketball court na may dalang 2 tasa ng Amerikano at umupo sa audience seat. Naglalaro ng basketball si Colton kasama ang isang grupo ng mga tao. Nakasuot ito ng puting uniforme, pawis na pawis, at ang manipis na jersey ay nakadikit sa likod. Makikita ang mga butil ng pawis na nakalawit mula sa kanyang maikling buhok, at lalo siyang kaakit-akit ngayon. Nang itinaas niya ang kanyang jersey para panasan ang kanyang pawis, ipinakita niya ang sandalan ng kalamnan sa paligid ng kanyang abs. Walang ibang audience maliban sa kanya sa basketball court. Ang mga taong nakaupo sa tapat ni Freya ay sumipol sa kanya at tinukso, "Hoy, sweetheart. Are you here for me?" Nang matapos magsalita ang lalaki, isang bola ang tumama sa rehas sa tabi niya, dahilan para mapatalon siya sa takot. Lumingon ang lalaki, at walang pakialam na sinabi ni Colton, paumanhin. Nadulas ang bola sa kamay ko. Kitang-kita ng mga kaibigan niya na nakaupo sa tabi niya ang ginawa niya. Hindi pa natanggal ang bola sa kamay niya. Siya mismo ang naghagis ng bola sa lalaking iyon. Nagpahinga si Colton at naglakad papunta sa audience seat. Inabot ni Freya ang magkabilang tasa ng kape sa kanya. Gayunpaman, kinuha lamang niya ang isa sa mga ito, binuksan ng takip, at ininom ito nang hindi inilalagay sa straw. Lumapit ang kanyang kaibigan, at nang makita niya ang isa pang tasa ng kape sa kamay ni Freya, ngumiti siya at nagtanong, para sa akin ba ito? Ibibigay sa kanya ni Freya ang tasa ng kape, at kukunin na sana niya ito kay Freya, ngunit pinigilan siya ni Colton. Ito ay hindi para sa iyo. Kabanata 1842. Pareho silang napalingon kay Colton at sabay na nagtanong. Kung gayon para kanino ito? Halatang hindi masaya si Colton sa nakakagulat na ugnayan ng dalawa. Inagaw niya ang tasa ng kape sa kamay ni Freya at sinabing, para sa akin silang dalawa. May problema ka ba dyan? Napakamot sa ulo ang kaibigan at winigayway ang kamay. Sige,
Ako na mismo ang bibili. Nang aalis na si Freya ay pinigilan siya ni Colton. Saan ka pupunta? Napangiti siya. Dalhan ko na yung coffee na hinihingi mo, para makaalis na ako diba? Nangako ka sa akin na makikinig ka sa lahat ng sasabihin ko sa iyo hanggang sasabihin kong tumigil ka. Lumapit sa kanya si Colton habang may ngiti sa gilid ng labi niya. Hindi ko pa sinabing huminto. Huminga ng malalim si Freya habang pilit niyang pinipigilan ang galit na namumuo sa loob niya. Hindi lang siya natalo sa surfing game sa kanya isang buwan na ang nakakaraan, ngunit nailigtas din siya nito. Pumayag siya sa kahilingan nito na maging personal assistant niya. Gayunpaman, hindi niya sinabi kung gaano katagal iyon, at sinabi niya na ito ay nakasalalay sa kanyang kalooban. Sa makatuwid, hindi alintana kung ito ay isang maaraw o maulan na araw, sa tuwing nakakatanggap siya ng isang text message mula sa kanya noong nakaraang buwan, alam niyang wala siyang silbi. She crossed her arms in front of her chest and asked with a smile, "So ano pa ang kailangan mong gawin ko para sa iyo, Mr. Colton?" "Hintayin mo ako dito." Pagkatapos niyang maubos ang laman ng kape, itinapon niya ang basura sa kanya at sinabing, "Itapon mo sa basurahan." Tumalikod siya at naglakad pababa sa audience seat. Bumaba ang mukha ni Freya, at malamig siyang ngumisi habang nakatingin sa kanya. Nanumpa siya sa loob na maghihiganti siya balang araw. Lumabas sa meeting room sina Knowles at Tristan. Naghihintay si Edison sa kanya sa corridor, at tumanggaw ito sa kanya. "Mr. Knowles," tumanggaw naman si Tristan sa kanya. Tumalikod siya para ipaalala kay Knowles ang kanyang trabaho bago umalis. Napatigilid ang ulo ni Knowles at nagtanong, "May nahanap ka na ba kay Rocky?" Sumagot si Edison, "It's the Skull Club." Huminto si Knowles sa kanyang kinatatayuan at pumikit. Narinig na niya noon ang Skull Club. Sila ay isang agresibong organisasyon at makikita sa mga nightclub at casino. Kung pinatay ng mga tao ng Skull Club si Rocky, magiging ganap na iba ang mga bagay. Sinilip niya ang mga blind sa koridor ng opisina at malabo niyang nakita ang figure sa loob. Lumabas sa opisina ang isang staff at sinabing, "Mr. Knowles, gusto kang makita ni Miss Vanderbilt." Itinalak ni Knowles ang pinto at pumasok sa kwarto. Nakaupo si Daisy na nakatalikod sa pintuan. Nakasandal siya sa couch, at parang ang tagal na niyang naghihintay doon. Lumapit ito sa kanya mula sa likuran at tinawag siya. "Daisy." Napalingon si Daisy. "Nolly." Alam niyang may bumabagabag sa kanya, kaya umupo siya sa tabi nito at nagtanong, "Anong problema?" Ibinaba niya ang kanyang ulo. Sa katunayan, marami siyang iniisip habang hinihintay siya. "Nolly, I can apply for early graduation." Natigilan siya saglit, at saka siya tumawa. "Hindi ba magandang bagay iyon?" Lumingon sa kanya si Daisy at nagpatuloy. "Ngunit kailangan kong bumalik sa Slakova pagkatapos kong magtapos. Nolly, gusto kong malaman kung ano ang iniisip mo tungkol dito." Natahimik sandali si Knowles. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, "Daisy, ang sa tingin ko ay hindi magbabago sa iyong desisyon. Kung gusto mong malaman kung ano ang iniisip ko tungkol dito, ang masasabi ko lang ay gusto kong iwan mo ang lahat at manatili dito kasama ang ako." Natigilan si Daisy. Lumapit siya sa kanya at sinabing, "Pero hindi kita pipigilan sa gusto mong gawin. Kung tutusin, gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, magagawa mo ang lahat ng gusto mo." Nanginginig ang kanyang mga mag-aaral, at may kung anong dumidikit sa kanyang puso. "Tapos mai-inlove ka sa ibang babae." Tinitigan niya ng maayos ang mukha nito at nagtanong, "Hindi ka naniniwala sa akin?" Umiling siya. "Hindi." Ngumisi siya. "Bakit mo naman itatanong kung ganoon?" Hinayla siya nito sa kanyang mga braso at ipinatong ang kanyang baba sa kanyang ulo. "Daisy, gusto kong bigyan ka ng kinabukasan kung saan wala kang dapat ipag-alala, ngunit hindi ko ito masisiguro ngayon. Mabuti na bumalik ka na rin sa iyong bansa. Kapag naabot ko na ang taas na iyon, hahanapin kita." Kabanata 1843. Ibinaon ni Daisy ang sarili sa dibdib ni Knowles at kumapit sa damit nito. "You need to promise me. Promise me na hindi ka magmamahal sa ibang babae." Isang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Knowles habang sinasabi niya, "Hindi ako magmamahal sa iba maliban sa iyo, Daisy. You can have my word." Tumingin siya sa sulok, at naging malungkot ang kanyang tingin. Hindi niya maipapangako kay Daisy ang magandang kinabukasan dahil hindi pa niya naaalis si Donald. Kaya naman, kaysa hayaan si Daisy na manatili sa tabi niya, mas mabuting alisin niya ang lahat ng mga hadlang at ibalik muna ang mga Knowles sa kanilang mga paa. Kapag nangyari iyon, makikita niya itong nakataas ang ulo. Makalipas ang isang linggo, sa Hilton Villas,
Matapos isumite ni Daisy ang kanyang aplikasyon sa pagtatapos sa kolehiyo, nasa bahay siya nitong mga araw na naghahanda ng kanyang resume para sa mga kumpanya ng pamamahala. Nagtimpla ng kape si Wayland, dinala sa study room, at inilagay sa mesa. Tumingin siya sa monitor at sinabing, bakit hindi ka bumalik sa Royal Crown? Pag-aari ito ng pamilya namin, kaya mas madali para sa iyo. Na, ipapasa ko yan, sabi ni Daisy. Masyadong pamilyar sa atin ang Royal Crown. Zestar belongs to Uncle Hector. I don't want any special treatment. Therefore, I decided to go to Tenet Media which is not related to our family. Kumunat ang noo ni Wayland. Tenet Media. Ang Tenet Media ay isang bagong kumpanya ng pamamahala. Ito ay bahagyang mas mababa sa alinman sa Royal Crown o Zestar sa Baseburg. Bagamat ito ay isang medyo bagong kumpanya, mayroon itong magandang pag-unlad sa nakalipas na ilang taon. Ang halaga ng pamumuhunan sa pelikula at telebisyon ay umabot ng 20%. Ang kompetisyon sa Royal Crown at Zestar ay mas malaki kaysa sa Tenet Media. Sa madaling salita, kailangan nilang ipaglaban ang mga mapagkukunan. Dahil sa kanilang relasyon sa Royal Crown at Zestar, maaaring isipin ng mga tao na bubuksan nila ang pinto sa likod para kay Daisy kung sasali siya sa alinman sa mga kumpanya. Bukod pa rito, ang kulang sa Tenet Media ay hindi mga mapagkukunan kundi mga natatanging artista. Sa makatuwid, ito ay isang mas mahusay na pagpipilian para sa Daisy na pumasok sa Tenet Media. Sa sumunod na mga araw, nakatanggap si Daisy ng tawag mula sa kanyang bansa. Ito ay isang tawag mula sa Tenet Media, at sinabi nila sa kanya na ang kanyang aplikasyon ay tinanggap. Pagkatapos ng lahat, si Daisy ay itinuturing na isang high achiever sa kursong drama, theater, at film sa Victoria Business College. Matatanggap siya kahit saang kumpanya siya nag-apply. Pagkatapos nito, nag-update si Daisy ng kanyang Facebook. #magkita tayo sa bahay. #makalipas ang halos kalahating oras, na-update niya ang kanyang Facebook, at nagsimulang magkomento ang kanyang mga tagahanga sa post sa ibaba. Si Wayland ay nagluluto ng tanghalian sa ibaba. Pagkababa niya ay inayos niya ang mesa. Mukhang maganda ang mood niya, kaya sinabi niyang, let me guess. You've been accepted. Kumuha siya ng sandwich at sinabing, oo naman. Ako ang pinakamagaling. Napangiti si Wayland at ginulo ang buhok. Alam kong ikaw ang pinakamahusay. Oo kuya. Parang may naalala siya, napaangat siya ng ulo. Kung babalik tayo, ibig bang sabihin ay itigil na natin ang pag-upo sa lugar na ito? Matagal na siyang nagstay dito. Pamilyar siya sa bahay, kaya medyo nag-aatubili siyang umalis dito. Binili ko, natigilan si Daisy. Binuhusan siya ni Wayland ng isang tasa ng gatas at nagpatuloy. We can stay here if we want to come back in the future. Tsaka magandang location ito. Kahit ayaw na natin after natin bilhin, pwede na natin ibenta. Ang presyo ng bahay ay magkakaroon ng pinakamataas na halaga habang nagbabago ang ekonomiya sa. Anumang kaso, ito ay isang magandang pamumuhunan. Napapikit si Daisy. Ang kanyang mga kapatid na lalaki ay kasing talino ng kanilang ama. Sinabi mo na ba kay Knowles na uuwi ka na? Tanong niya. Tumanggo si Daisy at ngumiti. May tiwala ako kay Nolly. Pupunta siya para hanapin ako pagkatapos niyang ayusin ang lahat dito. Tumingin si Wayland sa kanya at tumahimik. Samantala, sa mansion ng Knowles, nang malaman ni Diana na babalik si Daisy sa kanyang bansa, nagtatakang tanong niya, Knowles, papayagan mo ba siyang bumalik sa kanyang bansa? Hindi ka ba nag-aalala na siya ay tumakas? Kabanata 1844. Binaliktad ni Knowles ang dyaryo at itinaas ang kanyang mga talukap. Hindi siya makakatakas sa akin. Hindi alam ni Diana ang sasabihin. Hindi magiging komplikado ang mga bagay kung hindi isa si Daisy sa mga Goldmam, at maaaring pakasalan siya kaagad ni Knowles. Gayunpaman, ang katotohanan ay si Daisy ay isang taong may espesyal na background. Sigurado siyang hindi papayag si Nolan na pakasalan ng kanyang anak ng ganoon kadali. Si Rick ay gumagawa ng tsaa. Pagkaakyat ni Diana ay napatingin siya sa anak. Knowles, kung gusto mo talaga si Daisy, at kung gusto ka rin niya, dapat mo na lang siyang hilingin na manatili dito. Isinara ni Knowles ang pahayagan at mahinang sinabi, hindi ko magagarantiya ang kanyang kaligtasan kung mananatili siya sa akin. Sa pagkakataong ito, ang aking kaaway ay nasa ibang antas kaysa kay Zenobia. Hindi niya akalain na si Zenobia ay isang banta, ngunit iba ang kanyang kaaway sa pagkakataong ito. Matalino si Rick, kaya nalaman niya kaagad ang sinasabi ni Knowles. Anong nangyari?
Naaalala mo pa ba si Donald? Nalungkot ang mukha ni Rick nang marinig ang pangalan. Siyempre, naalala ko, hindi mabuting tao ang lolo niya, pero anong kinalaman niyan sa kanya? Malalim ang titig ni Knowles habang mahinahong sinabi, siya ang magiging pinakamalaking hadlang ko. Kailangan kong paalisan si Daisy kung gusto kong mawala siya. Natigilan si Rick. Samantala, sa kolehiyo, sa silid-aklatan, tumingin si Freya kay Daisy at nagtanong, babalik ka ba talaga sa iyong bansa? Tumanggaw si Daisy, naisumit ko na ang aking resume sa ilan sa mga kumpanya ng pamamahala sa aking bansa. Babalik ako sa loob ng ilang araw. Ibinaba ni Freya ang ulo at tumahimik. Freya, hinawakan ni Daisy ang kamay niya at sinabi sa seryosong boses, you must help me to watch over your cousin. Don't let any woman too close to him. Nahuli si Freya sa pagitan ng pagtawa at pagluha. Sige, sige. I'll inform you at the early if I ever see one, okay? Iyon ay mas katulad nito. Napangiti si Daisy. Bigla siyang may naalala at inilabas niya ang isang kahon ng regalo mula sa kanyang bag. Ito ay para sa iyo. Natigilan si Freya. Hindi niya ito kinuha kay Daisy. Bakit mo ako binibigyan ng regalo? Babalik na ako sa bansa ko, kaya hindi na kita makakasama. You can consider this gift as our parting gift, sabi niya habang tinutulak ang gift box sa kanya. Don't worry, kahit hiwalay na tayo, mamimiss pa din kita. Kinuha ni Freya ang regalo at sinabing, sus, ibigay mo na lang sa akin ang regalo. You're making me feel goosebumps all over my skin. Lalong lumalim ang ngiti sa mukha ni Daisy. Binuksan ni Freya ang gift box, at may relong nakaupo sa gitna. Ang dial ay square at purple ang kulay. May mga crystal inlay na may laser engraving ng kanyang initials. Ito ay itinuturing na isang custom-made na regalo. Nang makita ang kanyang pag-aalinlangan, dali-daling ipinaliwanag ni Daisy, huwag kang mag-alala. Ang relo na ito ay hindi mahal. Halos $550 lang ang halaga nito. Pinasadya ko ito mula sa isang website. Ito ay itinuturing na pinakaabot kayang regalo para sa kanya. Kung tutusin, alam niya na iba si Freya kay Lisa. Kung nagbigay siya ng regalo na nagkakahalaga ng mga ilang libong dolyar o higit pa, maaaring hindi ito tanggapin ni Freya. Ang pinakamahalagang aspeto ng isang regalo ay hindi nakasalalay sa halaga nito kundi sa puso ng nagpadala. Ito ang bagay na sinabi sa kanya ni Maisie noong nakaraan. Ngumiti si Freya at sinabing, salamat. I like it very much. Buti naman nagustuhan mo. Halika, tutulungan kitang isuot ito. Binuksan ni Daisy ang relo at inilagay sa palso ni Freya. Tamang-tama ito sa laki ng kanyang palso. Nga pala, Daisy, kailan babalik ang pangalawang kapatid mo? Tanong ni Freya. Saglit na natigilan si Daisy bago sumagot, bakit mo ito tinatanong? Gustong sabihin sa kanya ni Freya na hindi na niya kakayanin, ngunit ayaw niyang magmukhang masama ito sa harap ng kanyang kapatid, kaya sinabi niya, hindi ko ma-enjoy ang buhay ko kung narito siya. Nang may sasabihin pa sana si Daisy ay inangat niya ang ulo niya at kinilig. Gusto mo bang umalis ako ng ganito kalala? Kabanata 1845. Natigilan si Freya. Jis, pag-usapan ang demonyo. Binawi ni Freya ang kanyang kamay, pinasadahan ng daliri ang dial, at ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Colton. Bakit hindi ka pa nakakagraduate samantalang ang ate mo ay nakagraduate na? It's none of your business, right? Sagot ni Colton. Tumingin siya sa relo niya ng ilang segundo at nagkomento, it looks good on you. Natigilan si Freya. Kung noon pa man ay namumuna na siya sa tuwing kukuha ito ng regalo kay Daisy. Hinawakan ni Daisy ang kanyang baba gamit ang kanyang mga kamay at tumawa. Siyempre, mukhang maganda kay Freya. Ako ang pumili. Hinailan ni Colton ang isang upuan at umupo. Kailan ka babalik? Sa ilang araw pa, sagot ni Daisy. Huminto siya ng ilang sandali at nagpatuloy. Ay pangako mo sa akin na hindi mo ibubuli si Freya pagkatapos kong bumalik. Tumingin si Colton kay Freya at tumawa. Pagkatapos, sinabi niya kay Daisy, bakit hindi mo siya tanungin at tingnan kung binubuli ko siya o hindi? Sinasabi niya ito dahil alam niyang hindi maglalakas loob si Freya na magsalita ng totoo. Napatingin si Daisy sa kanilang dalawa ng may pagdududa. Mula nang bumalik sila mula sa kanilang paglalakbay, tila iba ang relasyon ng kanyang pangalawang kapatid at Freya. Nakatanggap si Daisy ng tawag mula kay Knowles, kaya tumayo siya at sinabing, hinahanap ako ni Nolly, kaya mauna na ako. Kinuha niya ang kanyang bag, naglinis ng mesa, at nagmamadaling umalis. Nagsimula na ring itago ni Freya ang mga gamit niya pagkaalis ni Daisy.
Nakatayo habang nakaakbay ang mga braso sa dibdib, nagtanong si Colton, bakit ka nagmamadali? Maaari mo rin akong kausapin pagkatapos umalis ni Daisy. Itinaas ni Freya ang mga talukap at tumingin sa kanya. Wala akong dapat pag-usapan sa iyo. Isinuot niya ang kanyang bag, at nang malapit na siyang umalis, iniunat ni Colton ang kanyang paa pasulong upang harangan ang kanyang daraanan. Mabuti na lang at mabilis siyang nag-react at kumapit sa mesa para pigilan ang sarili na mahulog. Sila ay gumawa ng isang malaking kaguluhan, at ang mga estudyante sa silid-aklatan ay napalingon sa kanila. Kalmadong tumayo si Colton at sinabing, hihintayin kita sa labas. Huminga ng malalim si Freya at inutusan ang sarili na kumalma. Pagkalabas niya ng library, nakita niyang naghihintay si Colton sa kanya sa harap ng sasakyan. Binuksan niya ang pinto at sinabing, get in. Hindi siya pumasok sa kotse. Sa halip, pinag-cruise niya ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at nagtanong, saan tayo pupunta? Gusto kong bumili ng regalo para kay Daisy, kaya sasama ka sa akin. Hindi nagtagal, nakarating sila sa pinakamalaking mall sa lungsod. Ang maunlad na lugar na ito ay puno ng mga nangungunang luxury brand sa mundo. Sumunod si Freya sa likod ni Colton. Kapwa sila dumaan sa ilang mga tindahan ng alahas, kosmetiko, pabango, at damit, ngunit tila walang nasiyahan sa kanya. Pakiramdam niya ay kakaiba ito. Ito ay dahil si Daisy ay nagkaroon ng maraming mga bagay na ito. Hiniling sa kanya ni Colton na hintayin siya sa counter at sinundan ang sales clerk sa ibang lugar. Tumayo si Freya at tumingin sa paligid. Biglang nakakuha ng atensyon niya ang isang kwintas sa counter. Ang 8 on stars ang kumakatawan sa swerte. Ang pangunahing focus ng kwintas ay isang berdeng malachite na may isang flake sa hugis ng magkakaugnay na trigo. May nakalagay na brilyante sa gitna ng 8 on star, at ito ay isang bagong item na inilabas ni Carl's Dea, isang luxury brand na gumagawa ng mga alahas. Tiningnan niya ang presyo. Nagkakahalaga ito ng humigit kumulang $15,000. Nang mapansin siya ng sales clerk, lumapit siya sa kanya at tinanong, Miss, gusto mo ba itong kwintas na ito? Gusto mo bang subukan? Ngumiti si Freya at sumagot, okay lang. Tumingin-tingin lang ako. Tumalikod siya at naglakad patungo sa ibang lugar. Paglabas ni Colton sa loob, may hawak siyang bag sa kamay. Habang naglalakad siya papunta sa counter para bayaran ang item, narinig niya ang pag-uusap ng dalawang sales clerk. Wala siyang pera, pero nandito pa rin siya namimili ng mga high luxury brands. Nakakaawa talaga ang mga batang babae ngayon. Karamihan sa kanila ay pinanganak na isang paboril. Nakalimutan mo na ba ang sosyalistang bumisita sa atin ilang araw na ang nakakaraan? Kinuha na lang niya ng litrato ang mga bagay na ito imbes na bayaran ang mga ito. Kumunat ang noo ni Colton at ibinaling ang tingin kay Freya, na naghihintay sa kanya sa labas. Mukhang alam na niya kung sinong babae ang pinag-uusapan ng dalawang sales clerk na ito. Kabanata 1846. Naglakad si Colton patungo sa dalawang sales clerk at tinapik ang kanyang mga buko sa countertop. Ibinalot ang anumang bagay na kinaiinteresan ng ginang kanina. Binibili ko ang bawat isa sa kanila. Mukhang nahihiya ang dalawang sales clerk. Naghintay si Freya sa labas ng higit sa 20 minuto. Panakanak ang nakatingin sa kanyang relo hanggang sa namamanhid ang kanyang mga paa. Kung alam kong ganito ang kaso, mas pinili kong manatili sa kotse. 2 kahon ng regalo ang biglang ibinigay sa kanya, at ang malalim na boses ni Colton ay nagmula sa likuran. Hawakan mo sila. Sinulyapan ni Freya ang mga bag, hinablat ang mga ito ng walang pasensya, at tumalikod upang harapin siya. Mr. Goldman, pwede ba tayong bumalik? Tumingin si Colton sa kanya. Wala ka bang gustong bilhin? Hindi ko gagamitin ang alinman sa mga bagay na iyon, she claimed. Colton scoffed and said, for mercy's sake, kung wala kang pera, pwede kong ipahiram sa iyo. Humalaklak si Freya at agad na pinigilan ang pagtawa. Tingnan mo mahirap ako. Isang mahinang ugong ang isinagot niya. Parang sa ngayon, hindi man lang siya kumurap. Pahiram ako ng ilang milyong dolyar kung ganoon. Nang matapos siyang magsalita, biglang sumili sa mga mata ni Colton ang pagiging mabagsik, at nagsalubong ang mga kilay nito habang namumuo ang pagsimangot. Ano ang sinabi mo? Hindi mo ba naisip na mahirap ako? Hindi nagbabago ang ekspresyon ni Freya, na para bang kinikilala niya ang kanyang pinansyal na estado. Nagkataon na nangangailangan ako ng ilang milyong dolyar, kaya Mr. Goldman, maaari mo rin itong ipahiram sa akin. Gayunpaman, ang halagang ito ng pera ay dapat lamang maramdaman na isang maliit na bilang ng maluwag na pagbabago sa isang tulad mo, Mr. Goldman.
Colton glared at her grimly, parang matalim ng mga espada ang tingin nito. Sa tingin mo, ganoon kalaki ang halaga mo. Kahit na mukhang kalmado siya, ramdam ni Freya ang lamig sa kanyang mga mata, na parang nakamamatay. Sa tansya niya, ito ay dahil sa pera ang pinag-uusapan nila, na isang sensitibong paksa. Nagbibiro lamang si Freya tungkol dito, gayunpaman. Marahil ay hindi gusto ni Colton ang mga babaeng marunong lang magsalita ng pera kapag nasa paligid siya dahil sa kanyang kainahinala at sensitibong personalidad. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pagkakakilanlan ay isang napakalinaw na katangian na siya ay ipinanganak. Ang mga taong ipinanganak sa maraming kaluwalhatian at kayamanan ay malamang na makatagpo ng maraming mapagkunwari na mga tao at mga kaganapan, kaya hindi niya masisisi siya sa pagiging masama. Lumingon si Freya, huminto ng ilang segundo, at biglang tumawa ng malakas. Wala kang desisyon kung worth it ba ako o hindi. Ang bawat isa ay hindi mabibili sa kanilang sariling paraan, at ang kanilang halaga ay hindi masusukat sa pera. Kahit gaano ka pa kayaman, laging may mga bagay na hindi mo mabibili, not to mention na walang kinalaman sa iyo ang financial state ko, di ba? Naka-straight-faced, what a lame argument. Nagkibit balikat si Freya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung sa tingin mo ay kapos ako sa pera, sino ang nag-iisip na hindi sila kapos sa pera? Kung maglakas loob kang mag-alok na pautangin ako ng pera, hindi ako mahihiyang humingi nito. Besides, ikaw ang naglabas nito. Hindi ako ang nagmamakaawa sa iyo na gawin mo iyon. Freya Pruitt. Naglakad na si Freya palayo nang hindi ito hinintay na magsalita. Si Colton ay labis na nadismaya, ngunit siya ang isang tao sa mundo na maaaring makagalit sa kanya sa pamamagitan lamang ng ilang mga salita na para bang siya ay ipinanganak upang pigilan siya. Hindi ko lang makita ang babaeng ito. Siya ay tiyak na hindi simple ang pag-iisip, ngunit hindi rin siya komplikado. Siya ay hindi mahuhulaan, parang fog lang. Kapag sa tingin mo siya ay ganoong uri ng tao, siya ay magiging isa pang uri ng tao sa isang kisap mata. At kapag gusto mong makita siya, malalaman mo na hindi mo ito magagawa kahit anong mangyari. Kapag tinatrato ko siya na parang crap, wala siyang pakialam. Kapag maganda ang pakikitungo ko sa kanya, hindi rin niya ito na-appreciate. Iniinis niya lang ako. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang malaking restaurant. 2 bisita lang ang kumakain sa restaurant, sina Daisy at Noel Ace. Halatang pina-reserve na nila ang buong restaurant para sa kanilang sarili. Ang mga pinong pinggan at baso ng alak ay inilagay sa puting mantle, sinindihan ang mga kandilang mabango ng rosas, at ang retro all copper na nakasuspine na kisame at ang Kat-Anji tanging oil painting sa mga dingding ay nagbigay ng matitingkad na kulay at kaakit-akit na kapaligiran. Inayos muli ni Noel Ace ang mga plato ng pinggan para sa kanya at inilapit sa kanya ang paborito niyang pagkain. Biglang may inihatid na hipon sa harap ng kanyang bibig. Tumigil siya saglit at mas lalong lumakas ang ngisi niya. Ito ang unang beses na nagbalat ka ng hipon at pinakain sa akin. Bulong ni Daisy, ang pangunahing dahilan ay hindi ako nagkaroon ng pagkakataon bago ito. Kabanata 1847. Si Daisy at Noel Ace ay nagkaroon lamang ng ilang pagkakataon na kumain ng mag-isa, may mga taong naruroon halos lahat ng oras. Sa pag-iisip nito, bigla niyang napagtanto na hindi pa siya nagkaroon ng formal na date ni Noel Ace. At nang medyo na-distract siya, may naramdaman siyang malambot at banayad sa dulo ng kanyang daliri. Nabawi niya ang kanyang katinoan, at iyon ay nang kinagat ni Noel Ace ang kanyang daliri habang siya ay naghahanap ng piraso ng karne ng hipon. Isang alon ng damaloy mula sa dulo ng kanyang daliri patungo sa kanyang puso at pinamanhid ito. Binawi niya ang kamay niya at tumingin sa paligid. Nang makitang namula ang kanyang tenga dahil hindi siya makatiis, lalong tumindi ang tawa ni Noel Ace. Kung ikukumpara sa bahagyang kaba niya, parang napakalma at composed siya. Pumirma ka na ba ng kontrata sa isang kumpanya? Tumanggaw siya. Oo, pumirma ako ng kontrata sa isang bagong entertainment company. Nang may iniisip, kinagat niya ang kanyang tinidor at nag-alinlangan ng ilang segundo bago nagtanong, Noel Ace, magagalit ka ba kung kukuha ako ng isang romantic performance offer? Tumigil ng ilang segundo si Noel Ace, pagkatapos ay itinaas ang kanyang tingin. Magseselos ako, pero hindi kita pipigilan na tanggapin. Dahil pinili niyang pumasok sa entertainment industry, hindi maiiwasan ang mga insidenteng ito. Tanging mga duwag lamang ang mag-aalala na may iba pang aagaw sa kanilang pinakamamahal na babae mula sa kanila. Hindi ako tumututol sa pagpasok ni Daisy sa entertainment industry, at hindi rin ako tumututol sa kanyang pagkuha sa mga romantikong pagtatanghal. Susuportahan ko siya sa anumang gusto niyang gawin.
Kahit kailangan niya ako, lagi akong nasa likod niya. Hindi naman sa hindi ako makasarili na tao. Ang gagawin ko lang ay bigyan siya ng sapat na pakiramdam ng seguridad at pagtitiwala, layaw siya ng walang hanggan, at sisirain siya hanggang sa puntong hindi siya mabubuhay nang wala ako. At kung magsasawa siya sa akin, maglalaro ako para makuha at maging walang malasakit sa kanya na muling pag-ibayuhin ang kanyang interes at atensyon. Walang mga trick na hindi ko kayang laruin, tanging ang hindi niya inaasahan. Paano malalaman ni Daisy na tinahak na niya ang landas na walang balikan? Ngunit kapag ang isang lalaki ay handang gumawa ng inisyatiba upang maunawaan ang likas na katangian ng karera ng isang babae at maaaring maging maalalahanin, mapagbigay, at mapagparaya tungkol dito, paanong ang isang babae ay hindi matitinag? With that being said, Daisy made a decision on the spot. No Ace, para hindi ka mainggit, susubukan kong huwag maglagay ng anumang script na kailangan kong umarte sa intimate scenes. May tiwala siya sa akin, kaya kailangan ko ring tuparin ang tiwala niya. Bahagyang kumaibat ang gilid ng labi niya, at inangat niya ang ulo niya. Are you trying to comfort me? Seryoso ako dito. Okay, lumawak ang ngiti niya. Kinagabihan, pinabalik siya ni Noel sa Hilton Villas. Nakaparada ang sasakyan sa labas ng gate. Pinigil niya ang kamay na tumutulak sa pinto at inikat ang ulo. Noel Ace, matamlay na sagot ni Noel Ace, Sa sumunod na segundo, hinagis ni Daisy ang sarili sa kanya at hinalikan siya sa gilid ng labi nito. Napasulyap si Edison sa rearview mirror at sa sobrang takot ay mabilis niyang iniwas ang tingin at dumungaw sa bintana. Bahagyang natigilan si Noel Ace, ilang segundo lang ay hinawakan niya ng palad ang likod ng ulo nito at tinakpan ang mga labi. Pagkaraan ng ilang sandali ay naghiwalay ang dalawa. Namumula ang pisngi ni Daisy gaya ng paglubog ng araw sa abot tanaw, at nang mapansin niya ang lamig ng kanyang leeg, hindi niya sinasadyang ibinaba ang kanyang ulo at nagulat siya. May nakasabit na pink diamond ring sa isang silver chain. Niyakap siya ni Noel Ace at idinikit ang pisngi sa tenga niya. Nasa akin ang isa pang singsing. Daisy Vanderbilt, kailangan mong isuot ito sa lahat ng oras at hindi ito dapat habarin. Kung hindi, paparusahan kita. Hawak ni Daisy ang brilyante na singsing na nakasabit sa kwintas, at ang kanyang mga pisngi ay nasa bingit ng pag-iilaw sa apoy. Pagkatapos ay itinulak niya ang pinto, lumabas ng kotse, at tumakbo palayo na para bang tumatakbo siya para sa kanyang buhay. Ibinaba ni Noel Ace ang bintana ng kotse sa kalahati, tumingin sa kanyang figure na nawala sa looban, bahagyang pinunasan ang gilid ng kanyang labi gamit ang kanyang daliri, at biglang ngumiti. Pagkalipas ng ilang araw, sa Baseburg Airport, hinailan ni Daisy ang kanyang bagahe at dahan-daang lumabas ng exit. Ang mga fans na dumating para salubungin siya ay hinawakan siya ng mataas at sumigaw, Daisy! Welcome home! Ngumisi si Daisy at kumaway sa kanila. Sa labas ng airport, nakita niya si Quincy at ang mga bodyguard na naghihintay sa kanya sa harap ng ilang sasakyan. Nakahilera ang mga bodyguard at tumanggaw sa kanya. Young lady! Kinuha ni Quincy ang mga bagahe at pinagbuksan siya ng pinto ng sasakyan. Sumakay siya sa kotse at hindi nakalimutang magpaalam sa mga tagahanga, at ang mga tagahanga ay natuwa. Kabanata 1848. Ang mga paparazzi na nagtatago sa mga anino ay sunod-sunod na kumuha ng ilang larawan. Ilang sasakyan ang sumunod na malapit sa isa't isa, na nagmamaneho patungo sa mansyon ng Goldman sa isang makatwirang bilis. Tumingin si Daisy sa bintana. Matapos manirahan sa ibang bansa sa loob ng ilang taon, bumalik siya sa Baseburg, ngunit napagtanto niya na hindi siya sanay. Hinawakan niya ang singsing sa kwintas sa kanyang palad at idiniin ang kanyang kamao sa kanyang dibdib. Sa susunod na pupuntahan niya ako, magbabago na rin ako. At least hindi na ako yung Daisy na kaya lang manatili sa likod niya at mapoprotektahan niya. Ako ang magiging Daisy na kayang tumayo sa tabi niya ng may kumpiyansa. Sa Goldman Mansion, naghihintay sina Nicholas, Maisie, at Nolan sa sala hanggang sa pumasok ang pamilyar na figure. Nanay, tatay, lolo, may ngiti sa labi, kumaway si Nicholas. Daisy, sa wakas nakabalik ka na. Halika at tingnan ko. Tumakbo si Daisy at tumayo sa harap ni Nicholas. Tinitigan niya itong mabuti at maluwag na sinabi, tunay na lumaki at lalong gumanda ang apo ko. Niyakap siya ni Daisy. Lolo, you still look so young after so many years. Natuwa naman si Nicholas sa kanya. Alam mo na rin kung paano pasayahin ang lolo mo ngayon, mahinang tumikim si Nolan. Akala ko magdadalawang isip ka na umuwi. Daisy pouted. Anak mo ako ni nanay. Paano ako mangangahas na hindi bumalik sa bahay?
Nako, na-realize mo na lang na anak ka namin, ha? Nakaranas ka ng napakalaking insidente sa Yar Amor, at hindi mo man lang alam kung paano tumawag pabalik sa bahay para sabihin sa amin ang tungkol dito. Sure enough, you've grown. Pinandilatan ni Maisie si Nolan. Sa wakas nakauwi na ang anak natin. Bakit ang dami mong opinyon sa kanya bigla? Si Nolan ay hindi nang ahas na magsalita ng isa pang salita. Lumapit si Daisy sa gilid ni Maisie, umupo sa tabi niya, at niyakap siya. Mom, I missed you so much. Hinaplos ni Maisie ang dulo ng kanyang buhok at walang magawang tumawa. Malaki ka ng babae ngayon, at napaka-coquettishly mo pa rin kumikilos. Ganon din ba ang ginagawa mo kapag kasama mo siya? Natigilan si Daisy. Nang malaman niya kung sino ang tinutukoy ni Maisie, ibinaba niya ang kanyang ulo, at bahagyang namula ang kanyang pisngi sa sinabi niyang, no. Lumapit si Nicholas sa tabi ng kanyang anak. Nililigawan ba talaga ni Daisy ang batang iyon mula sa Knowles? Nang gustong makipagtsismisan ng matanda, walang makakatalo sa kanya. Kahit na si Nolan ay nag-aatubili na aminin ito, iyon ang katotohanan. Palagi siyang nakabantay, ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang batang Knowles na iyon na agawin sa kanya ang kanyang munting prinsesa. Pagbalik sa kwarto, tinulungan ni Maisie si Daisy na ilagay ang kanyang mga bagahe. Sinabi sa amin ni Wayne na babalik ka sa pagkakataong ito para makapasok sa industriya ng entertainment. Mukhang nakapagdesisyon ka na. Bumaba ang tingin ni Daisy. Gusto kong umasa sa sarili ko tulad mo. Gusto kong kumita ng sarili kong pera at maging independent. Tumawa si Maisie at ibinalik sa closet ang mga damit sa bagahe. Mabuti na lang at mayroon kang ganoong ideya. Bilang nanay mo, susuportahan ko lahat ng desisyon mo. Ma'am, ganon din ang sinabi ni Noel sa akin. Tumigil sa pagdalaw si Maisie at nilingan siya. Sa tuwing nababanggit si Noel, ang mga mata ni Daisy lumiwanag. Sinabi niya sa akin na kahit anong gawin ko, lagi niya akong susuportahan. Nay, kung sasabihin ko bang gusto ko siyang pakasalan, susuportahan mo rin ba ako? Hindi masyadong sigurado si Daisy nang iharap niya ang tanong. Alam niyang hindi gusto ng kanyang ama si Noel, ngunit tinanggap na siya ni Colton at Wayland, kaya naniniwala siyang matatanggap din siya ng kanyang mga magulang balang araw. Isinara ni Maisie ang pinto ng aparador at tumingin sa kanya. Nasa iyo ang iyong relasyon. Kung gusto mo siyang pakasalan, I'll always support you. Sandaling natigilan si Daisy. Talaga, pero dad, humakbang si Maisie at hinaplos ang pisngi niya. Duplicity ang specialty ng iyong ama. Maaaring sabihin niyang hindi siya sang-ayon sa iyong relasyon, ngunit hindi ba talaga siya sasang-ayon sa iyong pinili? Hindi siya pumayag na magpakasal ka kay Noel ng ganoon kaga dahil ayaw niyang magpakasal kayong dalawa ng ganoon kabilis at walang paghahanda. Bukod dito, kung makikipagtipan ka sa kanya bago magkaroon ng matatag na posisyon ang Knowles Group sa mundo ng negosyo, ituturing siya ng publiko bilang isang lalaking nagpakasal sa iyo para sa background ng Goldmans, at hindi kailanman gagawin ng mga tagalabas, kilalanin ang kanyang pagsisikap. Kabanata 1849. Napaawang ang labi ni Daisy habang namumula ang mga mata. Marahang pinunasan ni Maisie ang gilid ng kanyang mga mata gamit ang kanyang mga daliri. Daisy, hindi itinatanggi ng tatay mo ang lakas ni Noel. He's giving him the chance to perform only because he has high expectations for him. Bumaba ang tingin ni Daisy at ngumiti. Naiintindihan ko na. Salamat nanay. Hindi ka ba pagod sa biyahe? Dapat magpahinga ka muna ng mabuti. I'll leave you alone now. Umalis si Maisie sa kwarto pagkasabi nun. Isinara niya ang pinto at lumingon, nakita niya si Nolan na nakasandal sa dingding na naghihintay sa kanya. Naglakad si Maisie papunta sa kanya. Nakikinig ka ba sa usapan namin ng anak natin? Inilayo ni Nolan ang kanyang mukha at medyo emosyonal na nagreklamo, you start to ignore me as soon as our daughter comes back. Ngumiti siya at hinayla ang kurbata niya. Sino bang pinagsasabi mo? Sagot niya agad, ikaw. Nolan, habang tumatanda ka, parang bata ka. Maging, lumapit si Maisie sa kanya. Mukhang kailangan mong turuan ng leksyon. Niyakap siya ni Nolan, isinubsob ang mukha sa mga balikat nito, at tumawa. Kung ganoon ano ang plano ng asawa ko na gawin sa akin? Kinurot niya ang baba niya. Pag-usapan muna natin ang magiging anak mo in-law. Natigilan si Nolan. Kinabukasan, ang anak ng Goldmans, si Daisy, ay bumalik sa Slakova. Daisy Vanderbilt's comeback. Daisy Fans Club. Sinakop ni Daisy ang tatlo sa pinakamainit na paksa sa Google Trends,
at tila inaanunsyo niya ang kanyang pagbabalik sa industriya ng entertainment sa napakataas profile na paraan. Matapos ang mahabang pag-alis sa industriya ng entertainment, marami pa rin sa kanyang mga tagahanga ang nandoon para salubungin siya sa airport nang bumalik siya sa Slakova. Napakabihirang makita iyon sa showbiz. Kung tutusin, ang mga celebrity na nagretiro na sa circle ay mabibigo na mapanatili ang kanilang kasikatan pagkatapos ng mahabang panahon, na magiging dahilan upang hindi na sila sundan ng kanilang mga tagahanga, lalo pa silang ay welcome sa airport. Si Daisy ay maaaring ituring bilang ang tanging artista sa kasaysayan ng showbiz na matagal nang nagretiro sa industriya ngunit mahal pa rin ng maraming tagahanga. Lalo na nang ma-expose ang mga litrato ni Daisy na papalabas ng airport, sunod-sunod ang komento ng maraming netizens. Ang ilang mga batang babae ay maganda-maganda noong sila ay bata pa, ngunit ang kanilang hitsura ay bumababa sa kanilang paglaki. Ang kagandahan ni Daisy ay pare-pareho mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Namana niya ang hitsura ni Nolan at ang alindog ni Maisie. Nakatingin pa nga siya sa labas ng mundong ito nang magpakita siya sa publiko na may hubad na mukha. Sa Tenet Media, umupo si Daisy sa opisina at naghintay. Alam ng staff na anak siya ng mga Goldman at hindi siya nang ahas na pabayaan siya. Sila ay napakamagalang at masigasig kapag nasa paligid niya. Medyo nawala ng magawa si Daisy. Kung tutusin, hindi niya napigilan ang kanyang mga tagahanga na ay welcome siya sa airport. Ngunit ang punto ay nakuhanan siya ng litrato ng paparazzi at nakatipalted sa listahan ng mga mainit na paksa ng Google Trends. Hindi niya akalain na magiging ganito kahirap ang pagsisikap na maging mababang profile. Miss Vanderbilt, nang makitang pumasok sa pintuan ng chairman ng kumpanya kasama ang kanyang sekretarya, umalis si Daisy sa kanyang upuan. Ang chairman ng Tenet Media ay humakbang at nagkusa na abutin ang kanyang kamay bilang isang kilos. Maraming salamat sa pagpili ng aming ahensya. Dinala ko ang kontrata mo. Magagawa mo ang lahat ng mga tuntunin, at kung wala kang anumang issue sa nilalaman nito, maaari mo itong pirmahan anumang oras. Inilagay ng kalihim ang kontrata sa mesa. Umupo ulit si Daisy, binasang mabuti ang kontrata, at medyo nagulat. Sir, hindi po ito mga terms na dapat taglayin ng isang baguhan, di ba? Ang kontrata ng isang bagong dating ay hindi maglilista ng lahat ng mga benepisyong iyon. Ang mga random na mapagkukunan ay lalaan sa isang bagong dating sa loob ng kanilang unang 5 taon sa ahensya. Ang kanilang tagumpay ay nakasalalay sa kanilang swerte at lakas. Kung walang improvement pagkatapos ng 5 taon na iyon, automatikong matatapos ang kontrata. Ngunit ito ay isang mataas na level na kontrata, at ito ay nagkakahalaga ng malaki. Ang ganitong uri ng paggamot ay ibibigay lamang sa S at A-tier celebrities. Humalaklak ang chairman ng Tenet. Miss Vanderbilt, isa kang child star, kaya may karanasan ka sa paggawa ng pelikula, at marami kang regular na tagahanga, kaya hindi na namin kailangang magsimula sa simula pagdating sa iyo. Aayusin ng aming ahensya ang isang tagapamahala para sa iyo at magbibigay din sa iyo ng angkop na mga mapagkukunan. Naniniwala ako na hindi mo ako pababayaan. Ang pinakakulang sa Tenet Media sa sandaling ito ay mga mahuhusay na artista. Ito ay tumagal ng mahabang panahon upang linangin ang mga bagong mahuhusay na individual. Ang mga mahuhusay at may karanasan na mga entertainer ay hindi mangangailangan ng kumpanya na gumastos ng higit na pagsisikap sa paglinang sa kanila, maaaring kumilos ng nakapag-iisa, at maaaring kumita ng pera para sa kumpanya. Para sa mga kumpanya ng entertainment na may mataas na mapagkompetensya, ang mga kilalang tao na ito ay palaging ang ginustong pagpipilian. Kabanata 1850. Ang isang mahusay na artista, hanggat maaari silang maglabas ng mga obra maestra at panatilihin ang kanilang kaugnayan, ay magiging sikat sa anumang ahensya ng entertainment kahit na lumipat sila mula sa isang ahensya patungo sa isa pa. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga deal ay ginawa dahil sa mga benepisyo na kasama. Pipirma na sana si Daisy ng kontrata, pero may naalala siya at biglang nagtanong, "Can I name a request?" Tumigil ang chairman at tumango. No problem, as long as it's reasonable and compliant. Pinangalanan niya ang kanyang kahilingan ng walang pag-aalinlangan. Gusto kong magkaroon ng final say pagdating sa pagpili ng script na makukuha ko sa hinaharap. Noong una ay inakala ng chairman na gagawa siya ng listahan ng ilang mahihirap na kahilingan, kaya hindi niya inaasahan na magiging ganoon ang bagay. Kaya naman, sumang-ayon siya rito, kahit na hindi pinag-iisipan. Noong tanghali, dinala ng sekretarya si Daisy upang makita ang manager.
Sinundan ni Daisy ang sekretarya sa kahabaan ng koridor, tumingin sa paligid. Iningatan nila ang lahat ng sikat na pelikula, poster sa telebisyon, at isang group photo ng lahat ng empleyado sa loob ang kumpanya sa likod ng mga glass cupboard. Lumingon siya at tinanong ang sekretarya kung paano niya ito haharapin. At nakangiting sagot sa kanya ng sekretarya. Ako si Billy Gray, at maaari mo akong tawaging Mr. Gray. Dahil siguro sa curiosity, nagtanong ulit si Daisy, manager ko, madali ba siyang pakisamahan? Natigilan si Billy ng ilang segundo, saka ngumiti. Huwag kang mag-alala, dumating si Mr. Charlie Johnson para magtrabaho para sa amin mula sa Zestar Media. Marami na siyang karanasan, at ang mga artistang sumubaybay sa kanya noon ay puro S at A-tier celebrities. Sa panahon ngayon, kasama ka, 3 celebrities lang ang nasa ilalim ng pamamahala niya. Pinaikit ni Daisy ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay sinasagot ni Billy ang kanyang mga tanong habang iniiwasan ang lahat ng mahahalagang punto. Hindi niya sinabi kung magkakasundo sila o hindi. Gayunpaman, sa paghusga mula sa kanyang bahagyang napahiya na ekspresyon, makikita na ang ahente na ito ay maaaring hindi ang pinakamadaling tao na pakisamahan. She asked again, why does he only have to manage so few artists? Sagot ni Billy, Mr. Responsable lang si Johnson sa pamamahala sa mga nangungunang tier artist ng aming kumpanya. Kakasimula pa lang ng Tenet, kaya 2 top tier artists lang ang kumpanya. Pagkatapos sabihin niyon, nakangiting idinagdag niya, gayunpaman, Mr. Vanderbilt, naniniwala ako na magagawa mong umakyat sa ranggo at maging isa sa mga nangungunang tier sa lalong madaling panahon. Nang harapin ang mga nakakabigay puri na salitang ito, ngumiti lang si Daisy at hindi umimik kahit isang salita. Ang chairman ay sobrang magalang sa akin ngayon, at si Mr. Gray ay nagsasalita ng magalang sa akin. Bilang karagdagan sa aking kasikatan sa industriya, ito ay higit pa dahil sa aking espesyal na pagkakakilanlan. Sure enough, totoo ang sinabi sa akin ni Tita Zayla sa estate nila. Ang aking pagkakakilanlan ay palaging ang elepante sa silid saan man ako pumunta, at mahirap baguhin ang maraming bagay na gusto kong baguhin. Kahit na gusto kong umasa sa sarili ko sa halip na sa mga Goldman, sa Baseburg, hanggat anak pa rin ako ng maalamat na si Nolan Goldman, walang maglalakas loob na tanggihan ako ng ganoon kadali dahil sa impluwensya ni tatay. Huminto ang dalawa sa opisina ng management department, at bago sila pumasok sa opisina, isang salansan ng mga dokumento ang nabasag sa pinto, at sinundan ito ng galit na boses. James Tell, hindi ko pinalakas ang iyong reputasyon at ginawa kang top tier artist para gumanap kang poser sa industriya. Kung tatanggihan mong pigilan ang iyong ugali, umuwi ka at ipagpatuloy mong maging maruming mayaman na sanggol na lagi mong ginagawa. Kinuha ni Billy ang mga dokumento sa sahig, mukhang nahihiya, at walang magawang kumatok sa pinto. Mr. Johnson, napatingin si Daisy sa kwarto. Ang lalaki sa likod ng desk ay nakasuot ng brown leather jacket at isang itim na turtleneck shirt, at siya ay mukhang mga 30 taong gulang. Hindi siya mukhang gwapo para makategorize bilang eye candy. May neat cut siya, resolute, tough look ang facial features, and a tan complexion, which made him look like a tough guy. Lalo na ang kanyang malalim na mga butas ng mata at matalas na titig, at kapag isinama sa kanyang malalim na aura, maiiwan niya ang iba sa hindi maipaliwanag na pagkamangha. Parang isang mahirap na gawain ang pagsasabi ng hindi sa kanya. Mr. Gray, bahagyang pinigilan ni Charlie ang ekspresyon niya. May maitutulong ba ako sa'yo? Sinulyapan ni Billy ang mahabang may buhok na lalaki sa sopa na nakasuot ng pick-up at nakangiting sinabi, tinanong ka ng chairman na pamahalaan ng isa pang artista. Ito ang mga detalye niya. Hindi na kailangan yan. I know who she is. Hinailan ni Charlie ang isang upuan at umupo ngunit hindi agad tumugon sa utos. Kumuha siya ng sigarilyo at walang ekspresyon itong sinindihan. Hindi ko gagawin.